Ipabasa mo na yan kay Kuya Maki dito sa Pabasa Naman, the podcast. Ako si Desi. Pabasa naman, Kuya Maki, nitong gawa ko. Sino ka ba? Sino ka ba para mahalin ka? Sa totoo nga, wala ka naman pake, diba? Kasi nandun ka nakabantay sa taong saksakan ng ganda. Samantalang ako dito, ang tsaka-tsaka. Paano ba naman? Laging puyat kakaantay sa chats mo na alam kong sa'yo'y wala lang naman. Samantalang ako, ang saya-saya na para bang nakakuha na ako ng medalya. Sino ka ba? Sino ka ba para kabaliwan? Ang dami-daming nagkakandara pa sa'yo. Lagi kang inaabangan. Lintik na pag-ibig yan. Gagawing tanga ka nga naman. Kahit na alam mong pantasya lang lahat ng yan. Sino ka ba? Sino ka ba kasi? Hindi naman talaga kita kaano-ano. Pero ang gaan-gaan ng loob ko sa'yo. Ang tanong, ikaw ba? Magaan din ba ang loob mo sa tuwing kausap mo ako? O tila, tinitiis mo lang lahat dahil alam mo may problema ako? Oo, salamat kahit papano. Naaalala ko nga pala, nag-open ako sa'yo. May sakit akong depresyon. Nakwento ko pala na takot akong mapag-isa at makaramdam ng panlulumo. Kaya ganoon na lang yata kung ako'y i-comfort mo. Sino ka? Puro na lang sino ka. Bakit hindi ko naman tanungin ang sarili ko? Sino ba ako? Sino ba ako para pag-aksayahan ng panahon? Pero, salamat kasi kahit alam kong dahil lang para doon ang pagkausap mo, at least, binibigyan mo pa din ako ng panahon. Dito ko napagtanto na napakabuti mong tao. Na kahit sa isang tao ang pakiramdam sa sarili ay anino at walang naidudulot sa mundo, ikaw naman ay nandyan para ako'y damayan mo. Aaminin ko dahil doon nahuhulog na ako, kaso sa totoo lang alam ko naman na hanggang doon na lang yun. Di bale, masaya pa din akong masaya ka. Nandito lang ako. Ako nga pala ulit si Desi. At salamat sa pagbasa, Kuya Maki. Kuya Maki, pabasa naman. Sino ba naman ako para pakinggan nyo, di ba? Di ba uso na yan ngayon yung, sino ba naman ako? Diba? Ganun. Sino ba naman ako para mahalin mo? Di ba? Sino ba naman ako kasi ang pangit-pangit ko samantalang siya ang ganda-ganda. Uy! Oo, di ba? Nauso na yung sino ba naman ako. Diba? Hay nako, Desi. Yan po ay pinadala ni Desi sa atin dito sa PNTP episode number ewan ko. Hindi ko na alam kung anong episode tayo ngayon. Well, I'm back! Balakubak! Oo. Sorry na, hindi ako nakapag-upload nitong nakaraang week. Nagpahinga lang. Kailangan natin ng pahinga. Ngayon nga dami ko pa rin ginagawa pero sabi ko, isang week lang dapat ang mawala. Dahil mamimiss ko kayo. Uy! Oo, totoo naman, mamimiss ko kayo. Desi,
Naku, yakap ulit sa'yo, no? Nauunawaan namin, na ikaw ay nasa mabigat na pagsubok. No? Meron kang sariling laban na pilit mong pinaglalabanan, o, di ba? Hindi ho madaling magkaroon ng depresyon. Hindi ho yan madali. At yung pagkakaroon ng taong makakausap tulad na lamang nitong tinutukoy mo dito sa iyong ipinadala is something that you must be grateful for. No? Ang magkaroon ng taong nakikinig sa'yo kahit sinabi mo na iba yung gusto niya. No? Dito pa lang sa una mong mga salitaan, no? Nandito na yung pagseselos mo eh. 'Di ba? Like, doon nagigets ko bakit ka na-fall dito sa taong to, no? Yung ba namang, 'di ba, bibigyan ka ng panahon para pakinggan ka sa mga hinanakit mo, no? Sa mga storya mo. Naku, it's a plus points, no? Hay nako, Desi, ganun nga naman talaga, no? Pero isa pa sa dapat nating maintindihan dito, no, na wag nating masyadong bigyan ng emphasis yung hindi niya pagkagusto sa'yo, no? Oo. Ganun ho talaga. Pag di ka gusto ng tao, wala tayong magagawa doon. No? Mahirap yung pilit na pag-ibig, alam niyo yun. Mahirap yun. As in. Kung nakikita nyo lang ako kung kayo nanonood sa YouTube, naku, pag ganun pa ng mata. Oo, totoo yun. Pero tulad nga ng sinabi ko, no, yun pa lang na may nakikinig na sa'yo, no, magpasalamat ka na dun, no? Yung bigyan kanya ng panahon para makinig, yung mga rant mo sa buhay, no, na actually dapat inilalaan niya yun sa ibang tao pero pinaglalaan ng kanya ng panahon, no? Grabe. No? Grabe ang taong yan. Like, siguro parang habit na niya yan yung makinig sa mga taong may problema, no? Or feeling ko pinalaki yan ng magulang ng tama, or natuto sa sarili niyang pag-iisip, no, na mga tao may pinagdadaanan, especially kapag ka ito ay about sa mental health, no, merong pinagdadaan ng pang mental na aspeto, no. Dun pa lang, no, makikita mo na, no, na yung taong to ay merong talagang busilak na kalooban. Uy! Pero totoo yun, no? Kasi siguro kung ibang tao yan, baka hindi ka na niya nireplyan kasi sasabihin lang nila sa sarili nila, may sarili rin akong problema, bakit pa kita uunahin, di ba? No? O kaya ito pa'y mas malala, eh, no? Pinagkukwentuhan mo yung taong yan, no? Sinasharean mo siya. Pero at the same time, kinukwento niya din sa iba. 'Di ba? Or parang hindi bukal sa puso niya yung pakikinig. Pero ito, 'di ba? Base naman sa pagkukwento mo, parang lagi siyang nandyan para pakinggan ka, para damayan ka. Ano na yun? Isa na yung paraan para masabi mong itong taong to ay napakabusilak at totoo ang kanyang mga ginagawa, no? Kaya kung sino man dong taong to, no, na tinutukoy mo dito, naku, maraming salamat, no? As major pinagyabang pa yung pagiging psych, no? Pero as a psych person, no, nagpapasalamat ako doon dito sa taong to, no?
At dito naman kay Desi, balik tayo kay Desi, no? Ang kwento ni Desi ay isang refleksyon ng mga taong may pinagdadaanan. No? At sa mga taong tulad ni Desi, no? Huwag tayong mahiyang lumapit sa mga taong handa tayong pakinggan, handa tayong damayan. Ngayon, kung ang magiging ending ay mapufall tayo sa tao tulad ni Desi, normal naman yan, no? Kasi may mga pagkakataon talaga na nakaka-turn on yung mga ganyang bagay, no? Yung ay grabe, may nakikinig pa pala sa akin, no? Meron pa palang dumadamay sa sarili kong problema. Normal lang yun. Pero at the same time, hindi rin ito dapat gawing sandata para sabihin na sana maunawaan mo ko at sana mahalin mo ko. Hindi sana maging sandata or weapon itong pinagdadaanan natin like depression or anxiety or anumang mental health disturbances yan, no? Hindi sana yun yung maging dahilan, no? Para pilitin natin na mahalin tayo, no? Hindi yun, no? Ganun pa din, no? Ganun pa din yung sasabihin ko, pag di ka mahal nung tao, wala. Kailangan mo yun tanggapin. Pero hindi yun way para kaayawan mo yung tao, wag sana, no? At Desi, no? Alam kong kung ang concern mo dito ay yung pagmamahal, no? Kung nangangailangan ka man ng pagmamahal ng ibang tao, no? Napaka-cliche pero may magmamahal sa iyong tunay, no? Ito mang taong to ay handang makinig pero hindi ibig sabihin nito na kailangan mahalin ka din niya, no? Again, hindi dapat gawing dahilan ang pinagdadaan ng mental, no? O ang pinagdadaan ng psikolohiyal or ang psikolohikal na pinagdadaanan para sabihin natin or para ipilit natin, no, na mahalin mo ako, no? Hindi, wag ganon, no? Wag sana maging ganon, no? Hay nako, no? Sana naman, no, speaking of depressions or mental health disturbances, no, nawa, no, ang mga paggamit natin ng ganitong salita ay tulad ng depression, ng mga kung ano-ano pa, no, na pinagdadaanan nating psychological na aspeto, kung ano man yun. Huwag sana nating gawing biro, no? Kasi may iba akong naririnig na ginagawa nila itong sandata, no, para gawin silang privileged or bida sa isang kwento. Wag sana. Hindi ho biro yung pinagdadaanan ng mga taong totoong nagkakaroon nito.
isipin niyo yung mga taong talagang merong karamdaman, meron silang depression, may dalawang side ng kanilang pagkatao, no? Hindi ko nababanggitin yung mga terms, no? Baka magkaroon ng trigger sa iba, no? May iba naman na medyo magslaw, no? May iba naman na hindi mapirmi sa isang lugar, no? May ibang tao naman na mahinang pumukaw ng atensyon, no? At marami pang iba, no? Na hindi ho biro, no? Kaya ho kung kayo man ay may nararanasan ng mga ganitong klaseng problema, no? Or sabihin nating hindi magandang karanasan, no? Or uncomfortable experiences, no? About sa mental health natin, please, no? If meron tayong panahon para sumangguni, no? Sa mga talagang taong pwede nating lapitan, no? Lapitan po natin, no? Magsasabi, mahal, naiintindihan ko po. Kaya sa darating pong eleksyon, iboto. Oy. What if tumakbo ako, no? Tapos tatakbo ako, tapos ang magiging advocate natin ay mental health, no? Palalawigin natin ang mental health law. Uy, 'di ba? Malay nyo naman, 'di ba? Magulat na lang kayo, no, after 5 years nasa na ako, kongreso. Hey! Tas isa ako dun sa parliamentary courtesy. Uy! Baka mabaril tayo. Tsare! Oo. Mag-a-approve ng budget ng VP. Uy! Hindi magsasalita. Yun. Bakit ba tayo napunta doon? Mental health law. Oo naman, no? Malay nyo, di ba? Tumakbo tayo ng eleksyon na may malinis na hangarin. Ayan malinis na hangarin kasi may iba sa inyo porket binanggit na yung eleksyon. Madumi palang taong to. Di ba? Yun, no? So, bakit nga pa tayo napunta doon? Dahil sa kwento ni Desi, no? So, Desi, kalma lang, no? Ayakapin ka namin dito mula sa PNTP team, no? Na talagang naiintindihan ka rin naman, no? Dahil sa iyong pinagdadaanan. At syempre, no? Doon sa taong nakikinig sa iyo palagi, maraming salamat sa iyo, no? Sa palagi mong pagtutok, no? Dito kay Desi, no? Maraming salamat. From the mental health advocate community. Uy! Maraming salamat sa iyo. Well, meron ka rin bang pinagdadaanan tulad ni Desi or ibang problema pero gusto mong ipabasa, no? Or gusto mong bigyan natin ng kaunting opinion base sa ating kaalaman. Pwede mo na yung isend dito sa PNTP sa Pabasa Naman the Podcast. I-email lang yan, diba? Feel at home, nakaganto pintuan. Send nyo na yan sa thefbcphil@gmail.com. That's thefbcphil@gmail.com, or pwede rin sa aking socials. Lahat po yan at Maki on the Air. MAKKYONTHEAIR. That's Maki on the Air. At pwede rin sa Facebook, X, and Instagram. Lahat ng yan ay lahat po yan ay FBC Philippines. Okay. Naku, ako din pa alam spelling ng Philippines. Umalis ka na ng Philippines. Opo. Hindi po double L. Double P po yung pangalawang P. Okay. So, naalala ko nung dati. Speaking of Philippines, no? Kwento.
Double P Philippines. Okay. Din spelling niya. PPH. Sige. Putik. Yun. So, sabi ko, yan. Mag-aral ka pa. Yun. So, FBC Philippines. Okay? Well, ang PNTP ay napapakinggan sa Spotify, sa Google Podcast, sa Anchor.fm at napapanood sa YouTube. Wala na ba kayo ba sasabihin? Opo, wala na siguro, pero then gusto ko lang po sabihin ang pasasalamat sa inyong laging pakikinig dito sa PNTP at abangan nyo po sa October ay baka magkaroon na tayo ng mga iba pang content dito sa FBC Philippines. Nakasama nyo po ang dating nakikikulit. Ngayon naman, kinuha pa yung props ay nakikibasa. Uy! Ang makikibasa, ako po, si Kuya Maki. At panatilihing nakatutok, okay, dito, sa podcast show na kung saan kung di mo kayang sambitin, kung di mo kayang sabihin, ipabasa mo na lang. Ito ang Pabasa Naman, the podcast. Paalam! Baliw. Joke lang, wag sabihin ng baliw Oo, wag natin yung gagamitin dahil ang baliw po ay kakasakit na word. Dahil pahabol, bye! Friends, maraming salamat sa iyong pakikinig at pakikibasa. Sundan kami sa Facebook, X at Instagram at FBC Philippines. Pakinggan ang Pabasa Naman the podcast sa Spotify, Google Podcast at Anchor.fm at pwede din manood sa YouTube.